Bakit hindi natuloy ang Pasig River Expressway o PAREX? Alam niyo ba na mayroong isang expressway road na ilalagay sa kahabaan ng Pasig River? Ito ay ang PAREX, na magiging paksa naman natin sa araw na to. Pero bago ang lahat, nais ko sanang hingi ng inyong suporta sa pag-like at pag-follow ng page na ito. Maraming salamat po! So simulan na natin. Ang PAREX ay isang 19.4 km elevated toll expressway na planong itayo sa kahabaan ng Pasig River. Layunin nitong pagdugtungin ang Radial Road 10 o R10 sa lungsod ng Maynila hanggang sa Metro Manila-Rizal boundary sa Taytay, Rizal. Daraan ito sa ilang lungsod tulad ng Maynila, Mandaluyong, Makati, Pasig at Taguig at magkakaroon ng koneksyon sa mahahalagang kalsada gaya ng C5, EDSA at iba pang pangunahing lansangan. Ang pangunahing layunin ng proyekto ay mapabilis ang biyahe ng mga motorista at mabawasan ang matinding trapiko sa silangan at kanlurang bahagi ng Metro Manila. Ang proyekto ay isinulong sa pamamagitan ng joint venture ng Philippine National Construction Corporation o PNCC at San Miguel Holdings Corporation. Ang tinatayang halaga ng proyekto ay nasa 81.5 bilyong piso at ito ay planong pondohan ng pribadong sektor sa ilalim ng isang concession agreement. Ang regulasyon ng Toll Expressway ay nasa ilalim ng Toll Regulatory Board o TRB, habang ang mga usaping pangkapaligiran ay saklaw ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na siyang nagbibigay ng Environmental Compliance Certificate o ECC bago makapagsimula ang malakihang konstruksyon. Noong una, inaasahang magsisimula ang konstruksyon noong 2022 matapos ang groundbreaking noong 2021. Ngunit hindi ito natuloy dahil sa malawakang pagtutol ng iba't ibang grupo, kabilang ang mga environmental organizations, heritage advocates, urban planners, akademiko, at ilang opisyal ng pamahalaan. Isa sa mga pangunahing issue ay ang posibleng epekto ng proyekto sa Pasig River na kasalukuyang sumasailalim sa rehabilitasyon upang maibalik ang kalinisan at mapakinabangan bilang pampublikong espasyo. Ayon sa mga sumusuporta sa proyekto, makatutulong ang PAREX sa pagpapabilis ng daloy ng trapiko, pagbawas ng travel time, at pagpapabuti ng koneksyon ng iba't ibang lungsod sa Metro Manila. Ipinahayag din ng developer na isasabay sa proyekto ang ilang hakbang para sa rehabilitasyon ng ilog, tulad ng dredging o paglilinis ng putik at basura sa ilang bahagi ng Pasig River. Sa kabilang banda, maraming eksperto ang nagsasabing maaaring magkaroon nito ng negatibong epekto. Una, maaaring matakpan ng elevated expressway ang tanawin ng Pasig River at mga makasaysayang lugar sa paligid nito. Ikalawa, maaari itong magdulot ng mas mataas na antas ng polusyon sa hangin at ingay dahil sa pagdami ng mga sasakyang gagamit ng expressway. Ikatlo, may pangamba na maaapektuhan ang ecosystem ng ilog at magiging hadlang ito sa mga programang naglalayong gawing mas bukas at mas accessible ang Pasig River para sa publiko. Mayroon ding konsepto sa urban planning na tinatawag na induced demand. Ipinapaliwanag nito na kapag nadaragdagan ang mga expressway at kalsada, kadalasan ay mas marami ring sasakyan ang gumagamit nito. Dahil dito, maaaring pansamantala lamang ang pagluwag ng trapiko at bumalik din ito sa dati paglipas ng ilang taon. Dahil sa pananaw na ito, may mga nagsusulong na mas bigyang prioridad ang pagpapalawak ng pampublikong transportasyon, tulad ng mga tren, bus at ferry system, kaysa sa pagtatayo ng panibagong expressway. Sa kasalukuyan, hindi pa nagsisimula ang full-scale construction ng PAREX. Noong 2024, inihayag ng San Miguel Corporation na hindi muna nito itutuloy ang proyekto bilang paggalang sa mga opinyon ng publiko. Gayunpaman, nilinaw rin ng kumpanya at ng Toll Regulatory Board na hindi pa tuluyang kinansela ang proyekto. Sa ngayon, ito ay naka-hold o pansamantalang nakabinbin habang patuloy na sinusuri ang mga environmental, social at technical na aspeto nito.
Sa kabuuan, ang PAREX ay isang proyektong may layuning mapabuti ang transportasyon sa Metro Manila. Gayunpaman, ipinapakita rin ito na sa pagpaplano ng malalaking infrastruktura, mahalagang balansehin ang pag-unlad ng ekonomiya, ang pangangailangan sa transportasyon at ang pangangalaga sa kalikasan at kasaysayan. Ang Pasig River ay hindi lamang isang daluyan ng tubig, kundi bahagi rin ng ating kultura, kasaysayan at kapaligiran. Kaya naman mahalagang pag-isipang mabuti ang bawat proyektong maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto rito. Ikaw, sang-ayon ka ba sa pagpapatayo ng PAREX? Pakikomento naman sa ibaba ang iyong opinyon. Hanggang sa muli at magkita-kita ulit tayo sa susunod pang mga video.